Good afternoon po mga kababayan. Ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel. Ang inyo pong lingkod. Yes, Your Honor. So today is July 7, 2026 at tayo ngayon napapunta dito sa may SM Mega Tower. Dito yan sa may Wakwak Green Hills sa Mandaluyong. At dadalhin po natin sa may Amihan Street sa may Ususan. Taguig po yan. Okay. Who first mentioned Disclaimer lang po, ang content po natin ay kalsada. Ano ho? Kaya nga naman, sakasakali po naman marinig ko. Mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan ay wala pong kinalaman ng channel na ito. Yes, Your Honor. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito namin po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. The Vice President, you would normally ask the PSG if they received any threat. I have no personal knowledge, Your Honor. No, I'm asking, hindi ba normal sa investigation kung sino yung primary agency na taga-protekta na lumalaban dun sa threat ay tatanungin natin? Yes, Your Honor. So bakit hindi tinanong ng NBI ang PSG? Or in your case, why didn't you ask the PSG? Maybe it can be answered by a chief, Your Honor. No, I'm not. I will ask your chief also. I'm asking you, when they said, look at this, you looked at other videos, you tried to get Princess Maui, you tried to get the Vice President, but you didn't contact the PSG for the First Lady, for the President, and for all you know, the PSG will tell you right there and there, the threat is real, or the PSG will say, politika lang yan. Diba? Both the Vice President and the President are protected by the PSG. So why wasn't so nakalimutan lang or wala sa procedure nyo or? Your Honor, there's already a statement from the National Security Council, Your Honor, that it is an active threat, Your Honor. That's why we start investigation. Yes, and the primary group that will know if it's an active threat is the PSG. So if this was the United States, it will be the Secret Service. So whether the FBI or the CIA, state troopers, the federal marshals, kung sino man mag-iimbestiga, parati nilang tatanungin yung Secret Service. So I'm just curious why we did not ask the PSG input. So my last question is, how did you characterize the threat of the Vice President to the President? Given that ang exact words niya, huwag kang mag-alala ma'am sa security ko kasi may kinausap na akong tao, sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako. So that I'd be fair to you and not vague, no? Did that phrase, kapag pinatay ako, have any bearing in your investigation? Yes, Your Honor. And what was that bearing or thoughts in your mind? First of all po, dun sa statement, may nakausap na po. It already took place before pa yung mangyari yung meeting. And nung condition... I'm not talking about yung may kinausap na para pumatay. Ang sinasabi ko yung sinabi niya na pag pinatay ako. Yes, Your Honor. How did that affect your investigation? There is a condition na kapag pinatay siya. But as we can see, it's only applicable if there is only two parties. The statement make a loophole wherein a third party can use that na kapag namatay si BP, ma-execute ngayon yung statement ni BP na may nakausap na siya without the participation of the one mentioned, the President, the First Lady, and the Speaker of the House, Your Honor. That's fair, but what I'm saying is that in your reports, did you characterize it as a conditional threat? Kasi kung hindi naman siya pinatay, the logical implication is that there's no threat against the... So I'm not saying it's not illegal, immoral to contract the killer. I'm just trying to follow the logic. Na pag sinabi kong pakukulong kita, Mr. Witness, pag nagsinungaling ka under oath, then it's simply not a threat, it's a legal... I'm just telling you the law, di ba? Pero pag sinabi kong pag hindi ka sumunod sa akin, ano yung kita? So, that's my last question lang. So, how did you characterize that? It wasn't a conditional in your mind? Because may kinausap na? Even with or without, sir, it's still considered a threat as long as the
I'm just asking, is it a conditional threat? For subpoena for the bank accounts of the spouses, Vice President Sara Duterte and Attorney Mans Carpio. Therefore, the presiding officer orders both parties to submit a memoranda on the subject matter of the subpoena of the BIR records on Monday, and we will also schedule the oral arguments for deciding on this issue together with the bank records on Wednesday. Each party will be given 10 minutes without prejudice to a rebuttal and/or a rebuttal by the other side for another 3 minutes before the court shall decide. We will comply, Your Honor. We will comply, Your Honor. Thank you. So ordered. In regard to the request for the issuance of a motion for subpoena, nasan yun? May I ask if counsel for the respondents were likewise furnished with a copy of the motion request for subpoena, although this is expanded because this is only with respect to the two witnesses. So there is no need to issue a subpoena to Attorney Melvin Matiba for next week. Honorable Defensor? No need? No need, Your Honor. So just Attorney Zulaika Lopez? Yes, Your Honor. Chair orders that subpoena be issued to Attorney Zulaika Lopez to appear on July 13, 14, as indicated by the counsel for the prosecutors, given that on the 15th, we might be arguing on the bank deposits and the BIR documents. We submit, Your Honor. So ordered. There being no other matters for consideration by the court, and given that the counsel for prosecution for the prosecutors rather have manifested they will no longer present Attorney Latok today, but rather on Monday, the trial is hereby adjourned until 2 p.m. of Monday, July 13, 2026. Mga kapamilya, dyan po nagtatapos ang ikatlong araw pa lang po ng impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte, kung saan nga po sumailalim pa sa cross-examination si NBI Special Agent John Mark Calilong at tinanong mismo ng isa sa mga abogado ng defense team ni Vice Presidente Sara Duterte patungkol sa mismong kanyang background o training bilang isang cybercrime investigator, yung kanyang isinagawang pag-authenticate dun sa video ni Vice Presidente Duterte kung saan umano siya nagpalabas ng banta sa buhay ni Paolo Marcos Jr., ni First Lady Lisa Arleta Marcos at Pinoy Speaker Martin Romualdez at sa iba pang mga bagay kaugnay pa rin po noong Article of Impeachment, Article 4, patungkol po sa grave threats na ginawa umano ni Vice Presidente Sara Duterte sa First Family at kay dating Speaker Martin Romualdez. At dito nga po nagtapos ang mismong proceeding ng Senate impeachment trial dahil sa hindi pa daw ipepresenta ngayon yung pong isa pang witness ng prosecution na si NBI Agent Jeremy Lotok, at ito ay itinakda na lamang sa susunod na araw ng pagdinig sa Lunes po yan, July 13. So maaga-aga pong nagtapos ngayon ang impeachment trial hearing sa ikatlong araw po ng impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Pero syempre mga kapamilya, hindi pa po dito nagtatapos ang special coverage ng DCMS Telemate. Sara Duterte impeachment trial, magpapatuloy po tayo. Pero tayo mga makakausap po ng mga legal experts na ating po magiging resource persons. Kasama po natin maya-maya si Attorney Michael Chiu ng UP College of Law at si Attorney Paolo Tomase ng UP College of Law din po. Huwag po kayong bibitaw sa oras po natin. Mag-aalas 5 na po ng hapon. Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DCMM special coverage. Oras na insedyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga. Mga balitang
kumpirmado, sigurado. DZMM. Ang galing! Pangmatagalan! Parang tayo lang ano. Everest Appliances. Babe, ano ever best decision mo in life? Siyempre, building a home with you. Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Balitang kumpirmado. Tatak Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. Tatak DZMM. Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at lemang nakapara. Ang batang lagundi, Plemex. Ay, lamig! Teka, kakapin kita. Sarap ng feeling. Everest Air Conditioner. Han, ano ever best place mo in the world? Siyempre, right here with you. Everest Air Conditioner. Clean, healthy air. Energy saving. Everbest from Everest. Reggie sa DZMM kasama si Jane Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago din ng bayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Takis mga kasambuhay. Mga aligasyong yumanig sa buong bansa. Mamasagot, mamamahinggan, tututukan. Vice President the DZMM special coverage. Sa ulo ng hapon, kasama sina Peter Rusty, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga radyo patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balikakatan kasama sina Peter Rusty at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Isleta at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Vice President Sara Duterte impeachment trial. Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM special coverage. Oras po natin mga pamilya 5:02. Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest. Mga pamilya, tuloy po tayo sa ating special coverage of VP Sara Duterte impeachment. Dan Mark Calilong at si Calilong ang nagsagawa ng forensic examination sa November 2024 na online press conference ni Vice President Sara Duterte kung saan dito niya tinapik na ipamamatay si Pangulong Marcos Jr. First Lady Lisa Araneta Marcos at Current Speaker ng Tinlongwases kapag may pumatay sa kanya. Tinanong ng defense lawyer na si Atty. Carlo Joaquin Navarro kung may kasong kriminal pa na isinampa ang offended parties. Ibig sabihin sila Pangulong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Francis Romualdez, pero ay si Calilong wala siyang nalalaman ng kaso isinampa laban sa Vice Presidente. Bukod dito, wala rin anyang affidavit mula kay Pangulong Marcos Jr. sa First Lady at kay Romualdez na nakaatad sa revised affidavit of investigation ni Calilong. Maging ang dalawang journalist na itinama ng NBI sa reklamo ay wala o sa listahan ng mga witness ay wala rin daw affidavit at tanging lang nag-interview sa nangyaring online press conference na sinaksihan ng ilang journalist na naroroon. Pinakita nila depensa ang justifikasyon mula sa Department of Justice na ang complaint referral mula sa NBI ay hindi masasabing criminal spirit offended party ang NBI na nagsampa ng reklamo. Nauna sinabi naman ni Calilong na meron talaga silang dawlawang affidavit of investigation na ipinagay noong January at February 2024. Noong sinuanos ni Gitong sa February ay inilasasay na nila yung itong hinahanap ng Department of Justice para tumayo yung reklamo. Nagtanong din ang ibang mga senator judges kay Calilong kung saan ay number 1, dinalab nila kung gaano siya ka-eksperto pagdating sa digital forensic examination at napag-usapan din ang Asian Artificial Intelligence kung AI pa na masasabi AI generated yung picture, yung mismong salitaan ng Pangulo sa ugnay
Dito mo, ma'am. Kasya po ba dyan sa loob, ma'am? Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DCMM special coverage. Well, pamilya, para po medyo mahimay pa natin na mas maigi ang tumagal po na halos 3 oras na pagdinig ngayon sa ikatlong araw ng impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Makakabiling ko natin ngayon via Zoom. Si Attorney Michael Chu, Assistant Professor po sa UP College of Law. Attorney Michael, magandang hapon. Opo. So nakita nga po natin sa araw na ito, no, on cross-examination ng depensa na pinipilit nila na questionin yung competence o kakayahan, no, ng prosecution witness na si NBI Special Agent John Mark Calillo sa kanya pong pagsagawa ng authentication ng video ni Vice Presidente Duterte sa kanyang live online press con noong November 23, 2024 kung saan umano siya nag-issue ng banta sa buhay ni Presidente Marcos, First Lady Lisa Luneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Sa tingin niyo po ba, Attorney Michael, naging epektibo yung pag-question ni Defense Attorney Carlo Navasa dun sa background or yung expertise nitong si NBI Agent Calillo? Tingin ko they tried but hindi nakita na naging effective yung question ng competence mo kasi Saan tayo sa pangalawang view? na malaman siya na yung training Ito po. Yung pangalawa. binanggit ni Agent Calillo at sabi naman niya na meron nga siyang training sa Pangalanan in particular yung 2-week training na na-explain niya at first. Ano po ako, no? Prep day? Tama, diba? Competent din yung training niya at in the end nabawi niya yung information at sabi niya na ang company niya nabanggit niya Ito po, tingnan po. Nag-forward ko po. Double check po ang gamit po. Ito po. Isa mahalaga din dito, Ito po. mga senator judges dahil alam naman natin na ito ay sinusubaybayan din ng ating mga kababayan na kung maaaring ang pinapalabas po ng Defense Attorney Navasa na walang sapat na Ay, yan. So, na-drop na na... I mean, ano yata ito? Hindi. And so, magbabalik po tayo. I mean, gagawa na lang po natin ng video itong susunod nating mga content. Paalam po.